Good morning guys! Busy ako dito. Nagluluto ako. Nilulutuan na natin yung bagong dala nila sa atin guys. Nagluto ako ng cauliflower and chicken curry. Ako lang dito and si Deepak umalis at ang kanyang Cheryl may pupunta dito. Andito naman si Prasan kakain at yung isa nilang kaibigan. So ayan guys, busy pa ako dito. At ayan, namili ako. Wala si Ama, di ba? Kasi na umuwi. So, busy si Inday Mila. Nagluto-luto. Happy ako guys kasi ganda na ating lutuan. Feel na feel ko rin. So, ayun guys, dahil 11 o'clock daw, uuwi sila dahil kakain. Naghanap kay Prasan. Dito si Prasan naman. Okay? A few moments later. So, ayun na guys. So, kain na sila. So, naghahanap kay Prasan. Ayan na si Prasan, bye. You have heard that What is this? wing missing wing? No, I don't know. Okay guys, thank you for coming. Bye-bye. 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 Finish now the festival, yeah? Yes. Totally Yeah, finished. Totally finished festival. All Yeah. festival finished. Now rest. Yeah, now rest. rest. Now rest. So many of my viewers missing Prasan by, no? So that is why. I think I know. Yeah. He's on your blog. No, they ever keep No, on because, asking me, where is Prasan? Where is Prasan? But you Why did not Prasan? because of my mom's Yeah, I operation. told already. Because the... Bye-bye! Bye-bye. You one is excited. Prasan ba? Take care lang? Bye-bye, bye-bye. Okay, okay, bye-bye. Sabi ni Prasan, bakit daw hindi ko makuha si Deepak ng lisensya? Kasi tawa ko talaga si Prasan lagi. Bye-bye, Prasan, bye. Take care. Hold, Prasan, angkot. Yan. Tawa ko. Sabi ni Prasan, bakit hindi ko makuha ang tatay mo ng lisensya? Ayun, umalis na sila. Alam niyo, natatawa ako kasi si Ama at si Buwa, meron silang kanya-kanyang scientific beliefs. Si Buwa naman, pag naglalagay ako ng walis, gusto niya guys, sabi niya ganyan. Si Ama naman, ang sabi niya sa akin, bawal daw na patayuin daw yung walis. Bawal daw ang ganito na paglagay. Ilagay daw na ganyan. Sabi ko kay Deepak, sino bang susundin natin? Kasi maglagay ng walis, dapat kay Buwa ganito. Bawal yung ganito. Ganito daw yung walis. So, hindi maganda pag nagwalis tayo. Ama naman, ang scientific belief, bawal daw patayuin. Kasi daw, lahat daw ng mga tao sa paligid mo, lagi daw magrereklamo. Yun ang paniniwala ni Ama. Si Ama at si Buwa, ang gusto ni Ama, ayaw ni Buwa. Ang gusto ni Buwa, ayaw ni Ama. So, ganyan silang dalawa. Kaya nalilito kami. Sino ba ang susundin namin sa kanilang dalawa at sino ang tama? So, syempre, ang panalo, si Buwa. Yan, si Buwa ang sinunod namin. So, walang magawa si Ama. So, ganyan na kami maglagay ng walis. Di ba sa atin nakasabit yon? Dito kasi hindi mo masabit yung walis nila. Kakaiba ang walis nila, di ba guys? Nag-refill ng tubig. Kasi wala na kaming tubig. So, ngayon, tingnan nyo yung suot ko na jacket kayuhan ito na dapat isa rin ito sa ibibigay namin doon sa village. Actually, doble ito guys double ito. Ang jacket ni Johan. Dinala nila ito 2 years ago pa kay Johan. So, double ito. May isang panloob siya. Yung panloob na lang ang binigay kasi medyo maliit na talaga sa akin. So, sabi ni Ama, kasya sa'yo Mila, suotin mo na yan. So, ano, kasya sa akin. So, kaya ayan. Tingnan nyo, may mga parang sa label po. Guys, so, ayun, nakita nyo na si Prasan Bay. 1 taon din na hindi si Prasan Bay nakapunta sa amin. So, kanina, habang nag-aantay ako na maluto na yung niluluto ko, pumunta siya dito at nag-usap kami guys. Nag-heart to heart kami usap. At nagsabi siya sa akin, since hindi ko naman alam kung ano ang problema or pinagdadaanan ni Prasan Bro sa loob ng 1 taon, maraming nangyari. At narinig ko lang naman kay Deepak kasi nakikita sila ni Deepak dyan lang sa nagbi-birding sila pero saglit lang. At hindi nakagaya nung dati na may time pa si Prasan na punta dito, magkikita kami, wala kasi parang nagkaroon sila guys ng problema. Alam nyo minsan guys, sa pamilya hindi natin ma-avoid na magkaroon ng bangayan,
patungkol sa mga lupain. So, alam ko makaka-relate yung iba dyan sa sasabihin ko sa inyo or sa isi-share ko sa inyo. Guys, teka lang ha. O, tingnan nyo sa mga nagtatanong sa akin dyan, bakit hindi ka sumasabay minsan sa kanila kumakain? Kasi ganyan, guys, yung kalabasan ng video ko, pero hindi siya nag-blink. So, sabi ni Deepak, because of the radiation daw, yun ang sabi ni Deepak sa akin. Pero dito sa kusina, again, iba-vlog ko kasi may nagtatanong, bakit dyan ka kumakain? Bakit hindi doon? So, yan yung reason. So, dito na lang ako mag-vlog. Magdala na lang ako ng upuan dito para maikwento ko sa inyo ng maganda yung pinag-usapan namin ni Prasan. At para sa mga naghahanap din kay Prasan, malaman din natin kung bakit hindi nyo siya nakikita sa mga vlogs ko sa Tagal at sa mga okasyon namin dito na hindi siya pumupunta talaga. Ayan. So, isi-share ko lang sa inyo. Siguro may makaka-relate sa akin sa isi-share ko sa inyo sa araw na ito sa vlog ko. By the way, guys, ang na-share sa akin ni Prasan na galing sa kanya mismo is patungkol ito sa lupain. Namana ng kanyang tatay at tiyuhin, no? Magkapatid sa kanilang magulang. Kaso siguro yung tiyo niya is masyadong gahaman ba talaga, no? So kaya sinakop niya na lahat ng mga lupain na para sa mga kapatid niya, inangkin na niya lahat. Sila ni Prasan, nanay niya at siya, gustong kuhanin yung para sa kanila. Parang wala rin mga last will. Last will, yan ang din ang problema, no? Yung walang kasulatan na may maiwan para kay ganito, ganyan, ganyan. So sa magkakapatid, siguro talaga, guys, mayroon talaga dyan. Hindi natin yan masasabi. Sinabi nga nila noon, di ba, sa 6 kayo magkakapatid, mayroon talagang maitim ang budhi. No? Totoo yun. Real talk tayo. Mayroon talaga yan sa 6 kayo, sa 12 kayo magkakapatid, mayroon talaga swapang dyan. So, syempre, isa't isa sa atin, hindi aamin. Di ba, guys? Pero, malalaman din naman natin yan bilang magkakapatid. Kung sino ba talaga, alam nyo na. Kaso lang ngayon lang ang nakakalungkot minsan na magkapatid kayo pero iba-iba yung inyong pag-iisip, iba-iba ang pananaw niyo sa kada buhay. Ang na-share sa akin nga ni Prasan patungkol dyan sa lupain, mahaba ang aming pag-uusap kanina. Kasi parang na-share niya sa akin lahat. Anong nangyari after 1 year siya nakapunta ulit. Si Prasan busy siya lagi punta ng korte, guys. Kasi nga, gusto niya ipaglaban yung side ng tatay niya. Ang tatay ni Prasan is 70 years old na. Ang nanay niya is 70 years old. So, ayun guys, and at the same time, yung tatay niya parang hindi mentally stable. Gawa nga sa dami daw ng gamot na iniinom. And sa edad na rin. And si Prasan, yung mami niya, 70 years old na rin. And marami na rin naramdaman. High blood, sugar, alam nyo yun. At mga sakit-sakit na kung ano pa. Siyempre, nag-iedad na guys, ano. And si Prasan, mag-isa lang siya na anak. Si Prasan kasi matalino yan na tao. According nga sa kanya, Ate Mila, wala akong kaalam-alam sa lahat. Never ako nagkaroon ng kaaway or physical na nag-away kami, na napunta kami sa mga kaso-kaso. Kaya first time ko ma-experience ito. Imagine mo, Ate Mila, pinaglaban ko 1 taon sa tatay ko na makuha niya lang yung karapatan niya, na inangkin lahat ng tiyuhin ko, na hindi man lang niya naisip yung iba niyang kapatid. So ako, nandun lang ako para sa tatay ko. Since yung tatay ko, wala na siyang lakas. So sino ba ang pwedeng lumaban para sa kanya? Di ako lang bilang nag-iisa niyang anak na lalaki. Since ako yung may pinag-aralan. So ngayon, since si Prasan naman yung walang experience sa mga about sa kaso-kaso, guys, pumunta daw siya everyday sa loob ng 1 taon sa korte. Alas 10 ng umaga magsisimula hanggang 1:00 ng hapon. Parang ganon. Imagine nyo, tuwing magkikita sila ng abogado, tapos syempre, tuwing kita nila ng abogado, may bayad daw, parang 15,000 rupees ata. Tapos hanggat sa siya na mismo, guys, dumating na yung point, to make story na lang, short, na-give up si Prasan. Dahil na-realize niya, guys, na hindi worth it ang lahat na ito, sabi niya. Kasi na-feel niya na daw, guys, na matatalo din sila. Yung bang wala talaga silang kalaban-laban, na alam niya na kung mananalo man kami, Ate Mila, 10 to 20 years bago pa namin talaga masasabing sa amin ito. Kasi sabi niya, kung nanalo man ako sa unang laban namin ng tiyo ko, hindi ko pa yun masasabi na nakuha ko na talaga itong side ng tatay ko. Kasi after niyan, dadalhin pa sa Supreme Court. Then after Supreme Court, it takes 10 to 20 years pa
Tapos iakyat pa yan sa taas, sa pinakataas, 3 daw ang dadaanan ng kaso na yun. Kaya na-realize ni Prasan na ipaubaya niya na lang sa Panginoon. Kumbaga, gusto niya magkaroon ng peace sa heart niya. Kasi nadidepress daw siya, guys. Actually, may anxiety disorder yan si Prasan. So, ayun, mas pinili niya na lang na ibigay na lang sa uncle niya. Kaya sabi niya, sa'yo na yan, uncle, lahat. Sabi niya, hindi na ako makikipag-away sa'yo, hindi na ako makikipaglaban sa'yo, may respeto ako sa'yo, sabi niya. So, hanggang dito na lang dahil naramdaman niya na talaga, guys, na napagod siya. Na talagang alam nyo kasi yung ano dito is iba, no? Kakaiba sila. So, kaya sabi niya, imagine mo, Baujo, it takes 10 to 20 years bago ko pa makamit yung talagang para sa amin yun. Hindi yun na ilang buwan lang makakamit ko siya. Hindi. Kung makakamit ko man siya na, oo, nanalo kami sa unang laban, meron pang pangalawa. Kasi dadalhin ulit yun. Ganito, ganyan ang sabi niya sa akin. So, wala. Sabi ko, hindi. Kinausap ko yung nanay at tatay ko, wala, itigil na natin to. Dahil walang mangyayari, sabi ni Prasan. Ibigay na natin yun. So, ayun, sabi ni Prasan, pinili ko ang maging matiwasay yung pamumuhay namin na ayoko na mag-isip at Mila patungkol dito sa labanan dahil alam mo at Mila parang masisiraan ako ng bait. Pero alam niyo guys, sabi ko kay Prasan, tama lang yung ginawa mo Prasan bro, sabi ko sa kanya. Sabi ko, one day, lahat naman tayo, we will die. And we will leave all the material things in this world, sabi ko. Hindi natin to madadala. Sabi niya, yun ang ating milay. Kahit damit natin, kahit isang alahas na, kahit ano pa yan, sabi ko sa kanya. Yan ang totoo, yan ang pinaka-legit. Wala tayong dadalhin kung mamatay tayo. Kaya hayaan mo yung tiyo mo, kung gusto niyang kuhanin, kung gusto niya maging gahaman, sabi ko, hayaan mo na ang karma ang mag-serve. Alam ko, masama ang mag-wish sa kapwa. Patatag ko lang yung loob ni Prasan, which is true yan guys, 'di ba? Alam ko na tao lang din ako nakapagsalita ng ganun. Pero kasi, syempre bilang kaibigan ko si Prasan, alam ko kasi guys na si Prasan napakabuti niyang kaibigan. And Prasan napakabait niyan guys, napakabait at madisiplina siya. And sabi ko, God will bless you. Na nga sa mga ginagawa mo na inano mo, parang mas pinili mo na magkaroon ka ng peace sa heart mo. Mas pinili mo magkaroon ka ng peaceful life na ayaw mo na mag-waste ng time sa mga ganyan. Na alam mo naman yung sistema dito. And after nyan, sabi niya, after nyan, Ate Mila, ooperahan yung nanay ko. So, inoperahan yung nanay niya, guys. Binuksan yung 2 tuhod. Tinanggal yung buto-buto sa tuhod ba, guys? At nilagyan ng steel ang 2 paa ng kanyang nanay. So, syempre, mag-isa lang siya na anak. Walang may mag-aalaga sa nanay niya. Well, kahit pa naman noon, si Prasan naman talaga nag-aalaga sa nanay at tatay niya. Dahil syempre siya lang naman yung mag-isang anak. Ang hirap nga, no? Pero bihira ang ganyang anak. Na talagang siya yung mag-aalaga sa magulang. Yung ibang anak, naging adik na, napariwara na. Sabi niya, ma-imagine mo, binubuhat ko nanay, akyat kami sa taas. Siyempre, hindi naman kaya ng tatay niya dahil 70 years old na tatay niya and mentally hindi stable yung tatay niya. Tapos, ibababa niya naman yung nanay niya. Sabi niya, Timila, ako nagpapaligo sa nanay, lilinisan ko siya sa mga dumi niya. Kasi, siyempre, may still dalawang, ang nanay niya, no? 2 tuhod. Tapos, nakaupo kasi ako dito sa may upuan kung saan kami nakapatong. Sabi niya, kagaya niya, nakaupo ka. Hindi na siya pwedeng maganyan, sabi niya. Pwede lang siya umupo sa ganitong inuupuan ko. Pero ngayon daw, okay na daw yung nanay niya. Pero sabi niya, imagine mo sa loob ng 1 buwan na Timila, ako lahat ang kumikilos, kaya hindi ako masyadong makalabas dahil may time ako ang magluluto, ako ang naghahanda sa kanila ng pagkain, kailangan ko pa siyang linisan, buhatin, akyat na naman kami sa taas. Kaya sabi ko, tumaba ka nga, yung iba pumapayat ko, ako siguro payat na ako niyan, sabi niya ganyan, ako Ate Mila, pag na-stress ako at marami akong inisip, tumataba ako. Diba? Nakita niyo sa video, parang tumaba si Prasan. So ayun, after nung away-away daw nila sa korte, ito ang guys, ang dumating sa kanya. Sabi ko, ingatan mo rin yung sarili mo dahil mag-isa ka lang, sabi ko sa kanya. And mahirap naman yung ikaw magkasakit, wag naman. Dahil ikaw lang yung inaasahan ng magulang mo. Sabi niya yun na nung naoperahan ka, hindi ako nakapunta. Kasi isa din yan sa mga reason. Dahil nanay ko that time, kaka-opera lang din. Sabi ko, naintindihan kita. Hindi mo kailangan na magpaliwanag about dyan, sabi ko. And syempre, may mga priorities tayo sa buhay. Hello guys!
Hello guys! May trabaho kasi si Deepak. Naka-ready na yung ating yutanpo. Familiar kayo sa yutanpo guys? Itong yutanpo na ito pinadala ni ate sa akin, ate Japan. Siguro 2 years ago, ate Japan, kung hindi ako nagkakamali, dalawa ito. Simula na nagkayutanpo ako, tuwing winter, hindi na ako nag-worry na sobrang lamig. Unlike before guys, na yung mga nilalagyan ko is bote. Arigato gozaimasu. Ito talaga yung aking kakampi pagdating ng taglamig. So ito yung unboxing ko na naman. Pinakita ko sa inyo. Ito, tinanong ako ng brother-in-law ko, ano ba daw yung gusto ko? Ito, gimbal. Kasi itong camera ko guys, hindi ko siya magamit-gamit sa labas. Gawa nga na masyado siya hawakan ko. Siyempre pasmado na rin yung kamay natin. Hindi ko siya makontrol. Shake it talaga siya. At hindi rin maganda sa inyo nanonood. So ito na siya guys. Ang kanyang pangalan. Meron siyang guide. Ito siya guys. Diba? Ang ganda. Akala ko malaki siya. Mahirap kasi sa gimbal pag malaki. Pag nasa labas ka. So, hindi ko expect ito na maliit lang siya, guys. Tapos, may ilaw siya. Actually, hindi ko pa to alam paano gamitin eh. May measurement din siya dyan, no? Kasi nga, pwede mo siyang adjust sa mobile. Nabasa ko kasi sa GoPro din. So, siya, guys. Pag-aaralan ko pa ito. At ang gusto ko lang kasi talagang meron siyang ilaw. Basta at least magagamit ko na yung camera ko sa labas. May lock. Ayan. Hindi ko pa talaga alam to, yung kanyang features. At pag-aralan natin to. And ito pa, marami siyang wires. Maraming wire. Oh. Mga gagamitin siguro dyan. Dami oh. Ayan oh. So, ayan, may bago tayong baby. So, again, thank you so much, Prakashday. Nagpapasalamat talaga ako sa kanya. Yung mga gadgets ko, siya naman yan ang nagbibigay sa akin. Kaysa meron akong gustong idagdag sa inyo. Patungkol doon pala sa napag-usapan namin ni Prasan Bro. Yun nga, about sa mga properties ba guys. Sabi naman ni Prasan Bro sa akin, dito sa Nepal daw, mga anak na babae talaga ay walang makukuha. Kahit ano pa. Automatic daw yun sa anak na lalaki guys na pupunta. Ang mga ari-arian. Pero sabi naman niya, nowadays parang pinapractice na rin na may nakukuha na rin kahit pa paano ang mga anak na babae. Kasi may pinsan nga siya na babae na pinaglaban niya rin yung dapat niya makuha kahit konti. Kasi automatic mapupunta sa anak na lalaki. Ganun yan dito, hindi kagaya sa atin. Noon sabi ni Prasan Bro, yung pinsan niya daw na babae, ayun, pinaglaban niya daw yun sa korte pero natagalan din daw yung pag-process. Hanggang ngayon nag-aantay pa rin. Katulad yan sila ni Mandira Indira, alam na rin nila yan guys, na mapupunta sa kay Bay, yung mga kung ano man ang mayroon ngayon sila. Siguro depende, hindi naman siguro na hindi sila bibigyan. Kasi minsan na itanong ko na rin yan sa kanila. Bukas kakain kami sa bahay ng pinsan ni Deepak sa panganay na anak ni Kanchi Didi naman yon. Diba? Kung naalala nyo, yung bunsong anak na yun ang pinuntahan natin yung magandang bahay. Ito naman yung panganay na anak niya na kararating lang nung Tihar, galing Qatar din. Yung anak niya na may magandang bahay, nakabalik na ng Qatar. So, ang kuya naman ang nandito. So, yan din yung bahay na pupuntahan natin na kung saan kami nagstay nung pinanganak ko si Johan for 3 months. So, abangan nyo yun, guys. At kita-kits na lang tayo doon bukas. I love you all and good night. Maraming salamat po muli. Bye!